tinanggap ng Diyos. Pero yung hinandog ni Abel, hinandog ng Diyos. Tinanggap ng Diyos. Kasi may namatay eh. Kasi kailangan may tutulong dugo. Ang duduin yung foreshadow ng kamatayan ng Panginoong Yesus. Eh si Cain, ang inonor niya rin ng Panginoon, pero dun sa ground. Mga halaman niya, mga puno, mga prutas. Si Abel kasi, ang inonor niya, yung may dugo, may pinatay siya. Kaya nga sabi sa Hebreo, the life is in the blood. Kaya yung kay Cain, ni-reject. Kay Abel, tinanggap. Ngayon, gusto uli ng Diyos na mag-operate to si first fruit si Cain, kaya lang, nagalit siya sa kapatid niya, pinatay niya. Nung kinokorek siya ng Diyos, nagalit siya, eh hindi naman siya makaganti sa Diyos. Ang pinagbuntungan ng galit niya, yung kapatid niya, kaya pinatay niya. Kaya, mahalaga yung first fruit natin ay tanggapin ng Panginoon. Yung buong puso mo talaga ibibigay. Parang kay Abel. Okay? Talagang maluwag sa puso mo. Walang pagdududa, hindi ka napipilitan, wala kang pag-aalala, pati pasasalamat, first fruit. Yun ang katanggap-tanggap sa Panginoon. Katulad kay Abel. Meron pa ba? Okay, dito, malapit na po tayo magtapos. Example of first thing you give to God. Lahat ng mga first fruit, eto na po The Sabbath is honored because it is holy. Yung linggo po, ipaglaban po ninyo. Honor. Kaya nga tinawag na Sabbath. Honor. Okay. Yung iba nga, dito nangihinayang. Linggo, dun mas maraming bumibili sa amin. Dun mas malakas ang kita. Nakakapanghinayang. Honor. Honor. O magsimba ka muna. Bago mo gawin yung ibang bagay. Diba? Kaya, ibigay natin, ipaglaban niyo po yung araw ng linggo. Okay? Paano ko po nasasabi ito sa inyo? Kasi mula nung nagpastor ako, hindi ako umabsent. Nung nag-aaral ako, pala absent ako. Pero ngayon, nakilala ko ng Panginoon, hindi na ako naging pala absent. Kaya pati itong mga anak ko, kung hindi naman kailangan nasa church kayo. Pagpapakita na ino-honor mo ang Panginoon. Katulad po ng ginawa ninyo ngayong umagang ito. Palakpakan natin ang Panginoon. Amen? Amen. Holy yan sabi ng Panginoon, the Sabbath is holy. I-honor. Huwag natin siyang ipagpalit. Kung kani-kanino man. Walang pwedeng itapat sa Diyos. Huwag natin siyang ipagpalit, ipaglaban natin siya. Lalo na, nasa Ten Commandments yan. Hallelujah. Para talagang maranasan natin yung mga pangako ng Panginoon. Pag nakakaramdam tayo ng tinatamad, i-shake natin. Ako po kahit napakasigasig na, nakakaramdam ako ng tinatamad. Kasi normal yan. Okay? Pero nilalabanan ko, sabi ko, hindi ako pwedeng tamarin. Hallelujah. Kaya ganun po ang gagawin natin kapag nakakaramdam tayo na tinatamad, paglabanan natin. Sanayin natin yung sarili natin. Dati kapag umaga, tinatamad ako. Ngayon, automatic na yan, bumabangon ako, nakalood, nakataas ang kamay. Sa umpisa lang yan, masasanay din ang katawan natin. Hallelujah. Huwag natin siyang ipagpapalit kasi doon, linggo, may swimming, kasi doon may kainan, kasi may gano'n. Sa Panginoon nga yan, holy yan Para yung bahay natin, blessed. Ino-honor mo siya Huwag natin siyang ipagpalit. Parang si Esau, sa isang bangkok lang, pinagpalit yung sitaw doon, yung sabaw kay Jacob. O sige, sa'yo na to, basta yung first sa akin Pero mo sa isang sabaw lang, pinagpalit na yung inheritance. Hallelujah.
Huwag natin ipapalit ang Panginoon. Yung Sabat, yung holy. Hallelujah. Sa akin, kahit linggo ngayon, may mag-offer sa akin, 10,000, absent ako, hindi ako papayag. 80,000 nga yung give up ko, tapos eto lang. I-honor natin. Lalo na tayong mga magulang, palakihin natin ang ating mga anak. I-honor. I-honor natin para sa Panginoon yan. Holy yan. Hallelujah. Next. The first hour of the day belongs to God. Kasama sa pag-honor yan. Kaya nga maganda yung nag-worship, nag-dawn watch. Yung unang araw, yung unang lakas mo, yung pagdilat ng mata mo, nag-worship ka sa Panginoon. The first hour of the day, sa Kanya muna. Kasi mahirap na yung mag-worship ka kay Lord, pagod ka na, tuliro ka na, discouraged ka na. Ayaw nga eh. Kaya mapapansin ninyo, ayaw talaga ng Diyos na tira-tira yung ibibigay sa Kanya. Talagang dinidiman niya, kiniklaim niya. Yung araw, yung oras. The first paycheck belongs to God. The first increase belongs to God. Kaya pala sinabi niyang, love me with all your heart, with all your strength, with all your mind. Ako unahin mo. Ayaw ko ng tira-tira. Ayaw ko ng latak. Di ba? Huwag yung sasabihin natin, Lord, kung wala akong pupuntahan, sa iyo ako. Kung wala akong gagawin, sa iyo ako. Masakit sa puso ng Panginoon yan. Kung sa atin nga sa mag-asawa nga di ba? Bali mo, lagi na kami magkasama ni Lynn. Sa trabaho, sa church, sa family. Namimiss niya pa rin ako. Mabihina naman ito. May pagkukulang pa rin ako. Bravo! Di ba? Sa tao mo nga gawin yan magdidiman Di ba? Lalo na ang Panginoon. At may karapatan siya, may authority siya kasi lahat ng nasa atin galing sa Kanya. Pag pinamuhay po natin ito, church, tanggal na mga worry natin. Yung mga babayarin mo, yung mga nawala sa'yo, yung mga taong nainggit, wala na lahat. Ipamuhay lang natin ito. Huwag na natin questionin ng Diyos kung paano niya gagawin ang increase. Hallelujah. Amen. Kaya nga, tinago ko muna ito ng 2 taon. Bago ituro. Pinamuhay ko muna siya para malalagay ako sa isang kalagayan na may authority kung magsalita. Hindi siya knowledge o natuto sa iba o nakopya. Karanasan ito. At dahil ito'y karanasan na totoo at galing sa Diyos, sasamahan niya ng Diyos kasi salita niya yan. At yun po ang desire ng puso ko sa bawat isa sa atin. Yung bahay natin, bless. Hindi ka magkukulang. Hallelujah. Amen? Amen. Tumayo po tayong lahat. Let's honor God. Kasi, ito po ituturo ko sa inyo. Bago ko po ito tinuro, sinagawa ko muna, pinamuhay muna. At nakita ko na totoo ang pangako ng Panginoon. Sige po. Okay, let me check you. Okay, ano po natin yung magdala ng notebook, ng ballpen. Matyaga po ako magpaalala sa inyo. Okay. Na nagtitake to. Kasi ang tingin ko po sa inyo, hindi lang miyembro, kung hindi you are a leader. You are a leader at bilang leader, ibabahagi mo yan sa iba. Yung nalalaman mo, hindi mo lang para sa iyo yan, ituturo mo sa iba. At yung maghanap ka nga ng teaching, mahirap. At madali lang magturo. Sa ngayon, madali magturo. Ang dami. Nasa libro, may information, makikinig ka sa ibang speaker. Ang kaibahan po dito, yun nga, bago ko po sa inyo ituro, pinamuhay muna, nilakaran. At yan po talaga yung gusto ko po sa taong ito, ay magkaroon po tayo ng breakthrough. Okay? Iba po ang ekonomiya ng mundong ito, ng world system na ito, at iba ang ekonomiya ng Diyos, yung sa langit.
the heaven economy. At kapag ito po ay inunawa natin, binalik-balikan at pinamuhay, i-appreciate niyo po at ngayon at maunawaan ninyo na bakit gano'n na lang si Pastor, lagi tayong nire-remind, tinutulak tayo, pinuprosige tayo na para magkaroon po tayo ng breakthrough sa ating buhay. Sige po. What you already possess is the key to all your desires. Unawain po natin ito Kung ano man yung nasa sayo, yung sa ngayon na huwag natin sabihin walang-wala tayo. Kung ano man yung nasa sayo ngayon, 2021, yan ang magiging susi sa iba mo pang dinidesire. Kasi meron ka pang buhay, meron ka pang lakas, meron ka pang church, meron ka pang pastor, meron ka pang kapatiran, meron ka pang mga property, may mga kaibigan ka pa dyan, at higit sa lahat, meron ka pang Diyos. Kung ano man yung nasa sa atin, katulad nga yung babae na asawa ng propeta at namatay in the Book of Kings, namatay yung asawa niya at ang dami ng utang. Pero ano sabi ni Prophet Elijah, ano bang meron ka dyan? Kapirasong langis na lang po. Sige, manghiram ka ng mga lalagyan at punuin mo. Kaya siya ay nanghiram ng lalagyan at tumigil lang yung pagdaloy ng langis nung wala ng masalinan. Kaya, i-evaluate natin kung ano yung mga meron tayo at yun ang susi sa mga dinidesire. May mga desire po ba tayo ngayong 2021? Sino po yung mga nagdidesire po rito na kikita ka ng malaki? Si Stephen niya, china-challenge ko, sabi ko, pilitin mo 100,000 naman. Okay. Mag-double, mag-triple, mag-enlarge, dumami, yung ating mga property, mga at mag-move forward tayo. Okay? Kailangan meron tayong, sabihin natin, strong desire. Strong desire. Yung strong desire niyo po, parang hindi strong. Sabihin po natin ng mas malakas, strong desire. Strong desire. Dito parang mahina. Dito nga. 1, 2, 3. Strong desire. Strong desire. Kailangan tayo na strong desire. Okay? Sige. Okay? Honor the Lord with your possession and with the first fruit of all your increase. So your barns will be filled with plenty, and your vats will overflow. I-honor mo raw siya. Okay, ang ibig sabihin ng to honor ay to give value, pahalagahan mo. Mahalin mo. Sa lahat ng iyong possession. Sa lahat ng mga ari-arian mo. Ano man yan. At yung first fruit. Okay? Katulad po sa akin, nag-desisyon ako na 2 taon na yata yun, yung every January, mamaya bibigyan ako niya ni Susan, yung first fruit ko na po yun, lahat. Okay? December, pero mamaya na ibibigay. Okay? Sili, lahat ng mga negosyo niyan, katulad yung unang umupa doon sa baba pa noon, nagamit yung tama-tama, dumating sila Pastora Deborah, nagamit, pinagutin natin, pinanatin sa airport, pinakain. Lahat ng mga negosyo bubuksan. Ano ba yan? Halimbawa, may manuka, nangitlog ng una, o yung unang itlog, i-first fruit mo sa Panginoon. Halimbawa, may babuyan, kapapanganak ng unang inahing baboy, pinirst fruit. Depende sa pananampalataya mo Halimbawa, kung kaya, depende sa pananampalataya nyo. According to your faith, isa lang ang sigurado, hindi mo ma-give ang Panginoon. Okay? Lahat ng increase, halimbawa, tinaasan ka ng boss mo ng sahod.
Nagkaroon ka ng increase. May dumating sa iyo dyan. Nasa sa inyo po yan. I-honor mo siya. Tignan niyo po yung pangako ng Panginoon. Pag in-honor mo siya. So your barns will be filled with plenty. Mapupuno ng pagpapala ang bahay po natin. Ng blessing. Okay? Hindi ka na mangangamba sa mga darating na mga lockdown, na mga ayuda na yan, kung mabibigyan ka o hindi. Okay? Karanasan ko po yan. At syempre, kahit nag-first fruit po ako, may struggle. Kasi yung umuupa sa amin doon, nung lockdown, ilang buwan hindi nagbayad, tapos nag-inom pa ng utang sa tubig at saka sa kuryente. Pero hindi po ako natinag doon. Kiniklaim ko yan. Sabi ko, Lord, nag-first fruit ako, sinabi mo sa salita mo. Kaya ngayon po, lahat ng paupahan, nalagyan siya. Okay. Wala namang ano. Kaya i-honor po natin. Ito yung sikreto. Igalang mo siya. Kasi pinapakita mo na ino-honor mo ang Panginoon. Pangalawa, nagtitiwala ka sa Kanyang salita, sa Kanyang pangako. And your buds will overflow. Mapupuno po. Yung rep po ninyo, mapupuno yan. Yung lalagyan ninyo, mapupuno yan. Kung noon ako nag-full time, binabasa ko to, hindi to sa akin nagre-rema Kasi nga, 7 taon na akong walang allowance Hindi ko siya masyado nababasa, nababasa ko lang siya, alam ko na yan, labes ko narinig, naituro. Pero ngayon, nagkaroon siya ng buhay na buhay sa akin Ang salita ng Panginoon. Kaya ang sikreto pala, ano man ang kalagayan natin, hindi pa man natin nakikita, nahawakan, nararanasan, nararamdaman, o napapasa atin, paniwalaan na natin ang salita ng Panginoon. Okay. At ang sabi pa sa akin ng Panginoon, handa niya raw gawin ang pangako niya. Ang tanong, handa mo rin bang gawin yung pinagagawa niya? Handa ang Diyos na buksan ang bintana ng langit at ibuhos ang mga pagpapala. Ang tanong handa ka bang ibigay ang ikapo ng tama? Handa siyang magbigay ng siksik, iliglig at umaapaw. Ang tanong handa ka bang magbigay? Okay? Kaya ito po yung lalakaran po natin. Now, hindi po naman kagad darating yung increase. Siyempre, may gagawin ka rin. Bibigyan ka ng Panginoon ng idea, ng insight, ng koneksyon. May pintuan, bubuksan sa iyo. Siyempre, kikilos ka rin at gagalaw ka rin. At pag kumikilos tayo at gumagalaw, siya yung magbibigay ng increase. Mapupuno raw. Okay? Yan po yung sikreto. Kasi baka mahirap naman yan. Si Pastor, hindi kami tinuturuan ng sikreto niya. Okay? Amen? Kasi yan po yung desire ko, yung magkaroon tayo ng plenty at makapag-bless sa iba. Pagpapakita kasi yan na ginagalang natin ng Panginoon. Hindi naman kailangan ng Panginoon ng mga yan Hindi naman kailangan ng Diyos yung pera. Hindi kailangan ng Panginoon yung mga first fruit. Ang gustong hubugin dito ng Panginoon sa atin, yung karakter natin. Yung greediness, yung maramot, mawala. Yung karakter natin, yung selfishness. Kasi mas interesado ang Diyos sa ating mga karakter kaysa sa ating mga comfort o ating kinalalagyan. Hindi niya kailangan lahat ng mga yan. Ang hinahanap sa atin ng Diyos yung ating pagsunod. Kasi isang magiging niya, yung panghihinayang. Nakakapanghinayang naman. Tsaka kung hindi ibalik sa akin ng Panginoon. Totoo po ang salita ng Panginoon. Okay?
Ang payo ko nga, habang sa kabataan, mag-rise up na yung pananampalataya eh, lalo ng mga kabataan. Kasi iba na nga kapag may pamilya ka. Siyempre, pag may pamilya ka, nababudgetin mo na yung pera mo. At kadalasan, ganito ang nangyayari. Kung may matira sa akin, yun na lang ang kay Lord. Baliktad na. Kaya tayo dapat, eto muna kay Lord, bago yung mga iba kong babayarin, mga kailangan ko. Eh kapag hindi na testing yung faith natin, may pamilya ka na, may pangangailangan ka na, may iyak, may umaasa sa'yo, siyempre pag binudget mo yan, ganun ang kalalabasan. Kung may matira, yun ang ibibigay ko kay Lord. Buntot na lang siya, huli-huli na lang, latak na lang. Kasi hindi na-build yung faith natin eh. Ako kasi na-build yung faith ko nung binata pa ako. Okay? Kaya sa maliit na bagay kayo mga kabataan, subukan niyo ang Panginoon. Lalo ngayon po, ngayong January, first fruit yan. Kaya ako, yung buong January, para sa Panginoon yan. Okay? Amen? Parang yung pagpapalaki ng muscle, nasasaktan ka nga, kasi may tendency, masakit eh. Binubuhat mo siya eh. May effort kang ilalabas, may pawis, may kirot, may pain. Binubuhat mo yung barbell. Pero ang kalalabasan naman, lalaki yung muscle mo. Titibay, tatatag, lalakas ka. Ganon din yung pananampalataya. Kailangan natin i-practice. I-practice natin. At kailangan mag-grow tayo sa giving. Okay? Kaya, etong last year, talagang inunat ko yung sarili ko sa giving. Nung panahon pa ng lockdown, sabi ko sige, maano ko dyan, ibigay lahat. Sige, kung may ano ba, bigay lahat dyan, sige, kung utang, bigay lahat. Ako mismo, challenge ko yung sarili ko sa giving. Kasi nga, paano ko kayo madadala sa mataas na kalalagayan kung ako hindi nag-grow? Paano ko kayo dadalhin sa mas mataas na magle-level up kung ako ganun lang yung paglago ko? Kailangan nag-grow ako para mahahata ko kayo, madadala ko kayo sa ganung kalagayan. Lahat tayo mag-grow. Para mararanasan po natin yan. Your barns will fill with plenty. Punong-puno. Punong-puno siya. Yung rep mo, punong-puno. Wala ka. Lahat punong-puno. May pera ka sa bangko. Okay? Hindi ka na mangungutang, ikaw na magpapautang. Gusto mo ba natin ng ganyan? Hello? Kaya yan po ang susi lahat. I-honor mo palagi ang Panginoon. Kaya ito pong ginawa po natin, yung unang linggo, nandito po kayo, pagpapakita na ginalang niyo ang Panginoon. Palakpakan po natin ang Panginoon. Hindi na naman kung palakpak, kung ginalang ang Panginoon. Samahan natin ang sigura! Hallelujah! I-honor natin. Tayo nga mga anak at tayo mga magulang. Ano damdamin mo pag hindi ka ginagalang ng anak mo, hindi ka ino-honor? Di ba iba pakiramdam? Kung sino yung anak mo na nag-o-honor sa'yo at gumagalang at sumusunod, yun ang i-bless mo. Pero lahat sila, anak mo, lahat sila mahal mo. Kaya ganun ang Diyos. Ang Diyos lahat mahal. Pero meron siyang pina-priority. Meron siyang apple of the eyes. Sino? Yung mga nag-o-honor sa Kanya. Uulitin ko, lahat mahal ng Diyos. Pero depende sa pagsunod natin. Pag ginalang mo siya, pag ginalang natin ang Kanyang salita, igagalang ka niya. If you honor me, I will honor you. Sabi sa Book of Samuel. Kaya, etong January po, I challenge you. Hallelujah. Para lahat po yan ay mag-increasean. Maglabasan yan. Yan ang law ng Panginoon, yan ang principle. Kahit sa mga halaman. Biruin mo, magtanim ka ng isa ng buto ng kalamansi. Sili nga, bumili ng isang kalamansi sa Tagaytay. Ito yung may tanong kami, bibigaan ng toyo. Yung gano'n, napapakinabangan ha.
Kita niyo, yan, lahat ng nilikha ng Diyos ay para maging Christian. Lahat ng halaman, lahat ng puno, tao, hayop, lahat yan para maging Chris. At yan ang design ng Panginoon. Kaya kung ano man yung nasa sa atin, yun ang sikreto. Okay? Tsaka isa pa kasi, yung inano niya, yung madetach tayo sa mga material na bagay. Ako kasi hindi ako masyado sa material na bagay, masaya na ako eh. Basta yung pa ako, may kulambo eh. Okay na sa akin, walang relo, walang cellphone. Patay na ako sa mga ganyan eh. Diyan ako nasanay, diyan ako lumaki. Yan ang unang yung tinitibag sa atin ng Panginoon. Nakukuha mo ba natin? Kaya, aalisin natin yung panghihinayang, pagdududa. I-honor mo siya. At mamanghain kayo ng Panginoon. I tell you. Hallelujah. Amen? Eh, kaili nga, ang daming nagre-regalo dyan. Tinatawagan pa. Kagahapon lang, pinamamadali yan. Pero mo, yung mga kutsara, tinidor na pang-hotel, pang-kapitan ng barko, ang gaganda, mga silver. Pinamamadali pa siya, kunin mo na rito. Ang dami pa mamaraan po ang Panginoon. There is a million ways to bless us. Ang dami pa mamaraan ng Panginoon, hindi lang isang tao. Pwedeng dito, pwedeng sa ibang bansa, pwedeng kamag-anak mo, pwedeng kapitbahay mo, pwedeng kaaway mo. Ang dami pa mamaraan ng Panginoon. Kaya huwag tayong manghinayang. Yung iba naman, kinikwenta-kwenta pa, parang yung alagad. Sabi ni Jesus, sige, pakainin niyo sila. Eh Lord, gabi na, tsaka yung pera natin, hindi sasapat. Ganyan tayo eh. Kaya minsan, mahirap din yung matalino eh, yung marunong, yung maalam sa number. Kasi, yan ang aanuin ng Panginoon, yung mindset natin eh. Sabi ng Panginoon, hindi, basta pakainin mo sila. Kaya mula doon sa 5 tinapay at saka 2 isda, na-bless silang lahat. Kasi human nature talaga, kikwentahin mo eh. Kikwentahin mo talaga yung budget mo, kung paano yun, paano ka makaposurvive. Kasi nga, nangyari sa mga alagad eh. Nakukuha ko ba natin? Kaya ito po yung dinidisir ko sa bawat isa sa ating lahat. Your birds will be plenty. At syempre, hindi rin magiging plenty kung hindi ka magpapakasipag. Samahan po natin ang sipag at saka tiyaga. Ako wala akong trabaho inuurungan, kay magtakal ng uli, kay magbili ng bote, lahat. Kay pagpawisan, kay masasakit ang katawan ko. Basta isang araw, kailangan maging productive ako. Manghihina ako kapag hindi ako gumagawa. Hindi ako mapakali. Kailangan may gagawin ako, nasanay ang katawan ko. Kaya kailangan ganun po tayo. Kasi hindi magkakaroon ng increase. Sa maghapon, wala naman tayong ginagawa. Pastor, wala kami magawa. Yung prayer and fasting, trabaho yan. Mabigat na trabaho yan eh. Kasi kapag hindi po natin gagawin o babaguhin yung ginawa natin sa 2020, the same result. Magtatapos ang taong ito, the same result. Ganun pa rin ang makukuha natin. Kaya may mga babaguhin tayo. Okay? May mga babaguhin tayong mga ginagawa. Ito na nga, i-honor natin ang Panginoon. Sa lahat ng possession mo, sabi ng Panginoon, sa lahat ng possession mo, may sasakyan ka, ipagamit mo sa gawain ng Panginoon. I-honor mo yan eh. May bahay ka, pinagagamit mo sa gawain ng Panginoon. Lahat, may talent ka, lahat ng possession. Sa totoo nga niyan, wala tayong maibibigay sa Diyos, maliban siya muna ang nagbigay sa atin. Siya muna ang lahat nagbigay natin sa atin yan. Talent, treasure, bago tayo may naibibigay sa Kanya. Ito po ang sikreto. Lord, I honor you. I believe in you. Lahat ng increase ko, ibibigay ko sa iyo. Tapos yung pangako niya, naku, sarap din eh, pangako niya, no? Your barns will fill with plenty. Huwag po tayong manghinayang. Huwag nating kikwentahan ng Panginoon kung paano niya gagawin.
Huwag nating sabihin na, huwag nating gawin pa yung Diyos natin parang ganun kalaki lang. Okay, it's all about our mindset. Ang pagdudahan natin, yung mga pagdududa natin. Eh minsan, mas naniniwala tayo sa report sa COVID, sa mga nangyayari sa mga balita, pero sa salita ng Panginoon, parang ang hirap natin paniwalaan. Nakukuha mo ba natin? Kaya mga payo mo sa mga kabataan, subukan nyo. I-first fruit mo, etong taon na to, kung ano man yung ibibigay sa'yo, kung masaktan ka man, okay, i-deny mo muna yung flesh mo, yung desire mo, i-honor mo muna ang Panginoon. Hayaan mong manghain ka. Hallelujah. Amen? Next. Ezekiel 44 verse 30. The best of all your first fruit, of all your special gifts, will belong to the priest. You are to give them the first portion of the ground meal, so that the blessing may rest on your household. Pero mo, no? Lahat ng first fruit mo, kasi noong unang panahon, agriculture sila eh. Nagtatanim sila eh. Oh. Lahat daw ng first fruit mo, lahat ng special gifts mo, will belong to the priest. Pero maibigay mo sa priest noong panahon na yun, eh ngayon, walang pastor. Kaya nga, dapat sa susunod na pastor days, hindi na ako problema sa mga ipapakain dito at sa mga regalo eh. Kasi nga, kapag mararanasan niyo na yung mga tinuturo ko sa inyo, alam ko, giver naman kayong lahat. Kayo na po mag-organize niya. I-celebrate natin yung Pastor's Days. Tayo naman na maghahanda para kay Pastor. Kasi yung very biblical eh. Ulitin po natin, dadahan-dahanin natin ha. The best of all the first fruit of all the special gifts will belong to the priest. You are to give them the first portion of your ground meal, so that a blessing may rest on your household. Pag binigay rin natin yung ating first fruit sa priest, mananatili sa loob ng bahay natin yung blessing ng Diyos. Yan ang utos eh. Kaya ang Levites, binibigyan sila ng mga ibang mga tribo. Okay? Amen. Nakukuha mo ba natin? Kaya ito po ha, pag na-bless po kayo, kapag ito pong tinuturo ko sa inyo, nararanasan nyo, huwag nyo po akong kakalimutan. Sabi mo sa katabi mo, kung kakalimutan si Pastor. Hindi po ako nagsasabi niya. Parang si Pastor Tomeng, nakakadil ngayon ng mga milyon-milyon, mga ibang lupa. Sabi niya Ate Lee, hintay-hintay lang kayo, Pastor, pag kami, eto, malaki ang pera, i-bless ko kayo. Sabi ko kayo, sige. Naisip ko naman kayo, Lee, yung upuan mo, parang junk shop, no? Yung kayo maman Ano ba naman, regaluhan mo sarili mo. Hintayin natin yung papadala ni Pastor Doming. Sige, papalitan natin niya. Kasi parang junk shop na Kasi bumili ito si Dada, ang ganda ng upuan, 3.5. Maray mo, estudyante, parang manager na, pag anong-ganong pa yung upuan. Tapos yung nanay, nanlilimahin parang sa junk shop. Hello? Nakukuha mo ba natin? Amen! Ito po, hindi ko po tinuturo sa inyo para po ako ay mag-benefits. Ulitin ko po, ito po kasi ang nasa Bible. Sabi that a blessing may rest on your house. Yung blessing, i-bless mo yung mga special gifts na mananahi ka, i-bless mo si Pastor ng Amerikana. Di ba? Kaya ka kasi. Di ba full gospel church tayo, hindi naman pwede sasabihin mo, ito lang yung paborito mong verse. My God shall supply all my... Full gospel tayo Lahat ng nasa Bible, pinapaniwalaan na. Lahat daw ng gifts mo, i-bless mo. You have to give the best portion of your ground, yung meal, para ang blessing mananatili sa bahay mo. Amen? Nakukuha mo ba natin? Alam niyo po, nung pumunta kami sa Malaysia, may
nag-bless sa aming dollar. Kailangan ng mga anak ko ng tuition, dollar. Sabi ko, i-bless natin si Pastor Gia para sa gratitude natin. Alam ko may pangangailangan tayo. Tuition fee, pagbalik magbabayad sa mga anak. Pero bless ko si Pastor Gia. Nung pagbalik ko noon, doon ako kinausap ng tatay ko. Sabi ng tatay ko, pagod na kami, hindi na namin kayang i-handle yung business, sa inyo na. Ang hinihiling ko lang monthly, dahil pupunta ako sa Bicol, doon ako magtatanim, padadalhan niyo ako every month. Nung binigay ko kay Pastor Chia yung dollar na yun, nakasobre, nag-iisa siya sa opisina niya, inabot ko sa kanya with gratitude, pasasalamat. Bagaman kailangan na, pag-uwi, kailangan ng tuition fee. Doon nagbukas ang Panginoon sa amin ng source of income. Yung tindahan na yun. At doon lahat nagsimula. Kaya dumami siya. Kaya totoo po yan. Kaya huwag niyo pong kakalimutan na i-bless ang inyo. Alam ko po, binibless niyo ang pastor. Amen? Amen. Hindi ko po tinuturo yan for self-benefits. Para sa inyo po yan. Okay? Amen. Ang ganda ng pangako, the blessing may rest on your household. Eh kung yung manginginom nga, pinainom yung kapwa na manginginom eh. Lalo na kapag yung priest, yung pastor, bine-bless mo, nagtatanim ka sa matabang lupa. Hindi papayag ang Panginoon na hindi ka i-bless niya. Mag-create at nakita ng Panginoon na mapagkakatiwalaan ka. Amen? Next. Exodus. Tatlo na po yan, ano? Bring the best of the first fruit of the soil to the house of the Lord your God. Ang Diyos dito, hindi nakikiusap ha. Nag-uutos siya, hindi sa command. Sabi na, bring the best of the first fruit of your soil. Yung mga ani ninyo, yung mga kinita nyo yan, dalhin ninyo sa bahay ng Diyos. Bring to the house of the Lord, your God. Okay, dalhin nyo. Utos siya ng Panginoon. Hallelujah. Kasi po, itong yan, ang pinaplano ko po, matapos po natin mapapasalamin sa itaas. At magpapatutulong tayo sa mga outreach. Hallelujah. Yan po yung goal ko, itong taon na ito. Kailangan may mga sarili-sarili po tayong goal na gusto nating ma-achieve. Okay? May tinatarget tayo. Kasi kapag wala kang goal, marami kang masasayang na oras, marami kang masasayang na opportunity kasi wala kang goal eh. Maluwag ka sa oras, hindi mo didisiplinahin lahat ng ano mo, kung saan ka mayaya, kung saan ka doon ka pupunta. Hindi ka nagsisit ng goal eh. Pero kung lahat na, may goal ka, may focus ka, may deadline ka, tinatrabaho mo siya. Okay? Kaya, ano po yan? Ngayon, nile-level up lang natin. Mas nililiwanagan pa, hinihimay. Para talagang makuha natin yung mga pangako ng Panginoon. Okay? Hindi lang yan. Kapag dinala mo sa bahay ng Panginoon, alam niyo po ba, daming mga mayayaman, pagdating sa langit, walang reward. Pero kapag tayo sumusunod tayo sa Panginoon, binibigay mo yung the best mo, ang daming mong reward sa langit. Amen? Amen! Dalhin daw yung best wag yung, kaya nga hinihingi ng Panginoon, wag mga pilay, wag lumpo, wag may mga batik-batik, may mga sugat-sugat na hayop. Sabi niyo, the best, ibigay mo. Okay? Pagpapakita yan na ino-honor natin ang Diyos. Kasi tayo nga papayag ba kayo may magre-regalo sa inyo tira-tira? Parang yun doon nga sa Pangasinan. Etong pansit natin, mapapanis na, ibigay mo kay pastor. Hindi daw, nakarating pa sa akin yun eh. Mapapayag ba tayo na ang ibibilis tayo ng Panginoon, mga tira-tira, mga lata? Di ba sabi ng Panginoon, yung taka lang ginagamit mo, doon ka susukatin ng Panginoon. Kaya kapag the best ang binigay mo,
Siyempre, ibabalik sa iyo ng Panginoon. Mamanghain kayo. Huwag tayong manghinayang. Okay? Yan kasi ang unang kasinungalingan na ni Satan eh. Manghinayang ka, dami mong babayaran. Tignan mo yung kalagayan mo. Gusto niya maging sinungaling ang Diyos at siya ang totoo. Pinipervert niya, binabaliktad niya. Okay, let God be God. Hindi kailangan ng Diyos ang tulong para gawin ang himala. Amen? Next. Okay, turuan ko po kayo ng principle. Okay? Kailangan maunawaan natin eh. The three principle of first fruit. Anytime something is first, things or devoted thing, God lays claim to it. Lahat ng mga bagay, hinihingi ng Diyos. Hinihingi yan ng Diyos. Kasi siya mismo, ginawa niya eh. Mamaya makikita po natin dyan. Kaya, yung 7 araw nagsisimula sa linggo. Kaya kapag inonor natin ang Diyos, nagsimba tayo sa linggo, bless yung mga susunod mong araw. Kaya nga sinabi niya, yung linggo para sa akin yan, ibigay ninyo, yan ay holy. Kapahingahan niyo yan. Kapag inonor natin siya, binigay natin yung araw ng linggo para sa Kanya, yung mga susunod na araw, bless yan. Kine-claim na yan. Sa akin yan, sabi ng Panginoon. Okay? Lahat ng nasa sa atin una, hinihingi yan ng Diyos. Tinetest tayo dyan ng Panginoon. Diyan niya nga tinis si Abraham na ihandog si Isaac bago ibigay yung mga pangako niya. Okay? Principle number 2. God sees all first thing as the root that governs the rest. Tinitignan, sa paningin ng Diyos, yung first thing, yun ang pinakaugat na mag-govern o mamamayani, maghahari sa mga iba pa. Okay? Kaya niya hinihingi yung mga the best. Sige po, isulat niyo po yan. God sees the first thing as the root that governs the rest. Next slide. Okay? Nung bago po makidigma ang Diyos, sa pamumuno ni Joshua, may hiningi siyang first fruit. Sa Joshua chapter 6. Babasahin po natin ha. But keep away from the devoted things so that you will not bring about your own destruction by taking any of them. Otherwise, you will make the camp of Israel liable to destruction and bring trouble onto it. Next. All the silver and gold and article of bronze and iron are sacred to the Lord and must go into His treasury. Basahin niyo po yan in the book of Joshua. Yung wall of Jericho, bibigyan sila ng breakthrough. Yung naglalakad lang sila ng 6 na araw, walang mag-iingay, walang magkakwentuhan. Ika-7 araw sila lahat ay sabay-sabay sisigaw, hihipan ng trumpeta ng mga pare, tapos mga saserdote, tapos sasabog yung Jericho. Tapos makukuha nila lahat, yung masasamsam nila, lahat ng mga ari-arian ng mga taga-Jericho. Pero sabi ng Panginoon, first fruit nyo yan, huwag nyo munang gagalawin. Kasi magdadala ng distraction sa inyo yan. Eto namang si Akan, nasilaw. Kinuha niya yung mga damit, yung gold, yung silver, pumunta siya sa tent, nilibing niya, hinukay niya, tinago niya. Kaya sa susunod na labanan, sa Joshua chapter 7, natalo na sila. Nagtanong ngayon si Joshua, Lord, bakit kami natalo? Ang sabi ng Diyos kay Joshua, meron kayong kinuha, meron kayong ginawa, yung utos ko, sinuway ninyo. Kaya nagkaroon kayo ng distraction. Kaya, sino po yun? Sige, ipagbilahin mo sila lahat. Kada tribo, pamilya, hanggang natuntun si Akan. At si Akan, pumunta sa tent, sabi niya, binaon ko dito sa tent ko sa yung ginto. Kaya ang Diyos, kiniklaim niya yung first fruit. Sabi nga ng Diyos, lahat ng tagumpay, ibibigay ko sa inyo, makukupkup niya, mga Jebusite, Perusite. Pero etong una lang na ito, nadigmaan. Lahat ng makukuha nyo rito,
yung silver, yung gold, mga bronze, dalhin niyo yan sa treasury. Kaya sa mga susunod nyong digmaan, tagumpay kayo lahat dyan kapag sinunod ninyo, ay binayolate nila. Kaya si Akan at ang pamilya, pinagbabato nila Joshua hanggang mamatay. Kaya nagdadala ng curse sa atin yan. Kaya kung may, lalo na kung may negosyo tayo, huwag tayo manghinayang. Okay? Lahat, sabi ng Panginoon, dalhin sa treasury. Okay? Para yung, di ba sabi kanina, the root will govern the rest. Yung ugat mo, okay na. Di ba sa halaman sa puno, di ba, mahalaga yung ugat? Kapag nag-first fruit ka sa Panginoon, sumunod ka sa Kanya, in-honor mo siya, yung mga susunod mong negosyo, mga labanan mo, mga digmaan mo, mag-i-increase yan, dadami. Kaya huwag nating i-violate yan. Huwag nating panghinayang. Kiniklaim yan ng Panginoon. Sumuway sila. Buong kampamento, talo silang lahat. Isa lang ang nagkamali, Isa lang ang sumuway. Si Akan lang. Apektado ang buong Israel. Mahigit 1 milyon. How much more sa church? Isipin po natin. Kung ang daming nagbabiolate, hindi na ituturo. Kaya pagkukulang rin siguro pag hindi ito na ituro. Amen? Kaya walang magbabiolate. Walang espiritu ng Akan. Okay, siguro, sabi ni Akan sayang din Ginto na to, pera na to, silver na to, bronze na to, iron na to. Kailangan ko to. Tinago niya, no? Akala niya na itago niya sa Diyos. Galit na galit pala ang Diyos doon. Kasi nga dishonoring Kaya kahit anong pray natin at fasting, kapag nadi-dishonor natin ang Panginoon, yung galit niya hindi nagpupuyos, hindi nasasubside. Kaya ito yung susi sa breakthrough. Lahat ng increase, dalhin into His treasury. Okay? Amen. At maayos naman po yan si Susan. Kapag may sumaling po dyan kay Susan, ako yung number 1 na magtatanggol dyan. Kasi very faithful yan, nagpapagal yan, nagpapagamit sa Panginoon. Hindi po natin kine-question ang katapatan niya. Amen. Dalhin sa treasury. Amen. Nakukuha mo ba natin? Huwag natin gayahin si Akan. Kinukuha yan ng Panginoon. Kahit nga sa gobyerno, di ba? Sa Singapore, lahat ng mga lalaki nire-require. Forsyado ka, mag-training ka para pag may digmaan, kulang tayo sa lalaki, makikidigma ka. Pinipwersa. Ganon din sa unang panahon. Lahat ng lalaki, lahat ng makikisig, pinipwersa ng gobyerno na i-train kayo. Balang araw, reserve army kayo. Ganon din ang Panginoon. Pagpapakita na in-honor natin niya, yung unang digmaan na makukuha ni Joshua, wala muna kayong gagalawin dyan, tinetest ko puso ninyo. Natin, may nagtago. Lahat sila talo. Kaya yung po ang gusto ko, yung corporate tayo, sa taong ito, walang matatalo sa atin, walang mag-aakan. Yung akan is spirit. Hallelujah. Kaya nga, bago ko tinuturo sa inyo, sinasagawa muna. Okay? Kasi napatunayan ko. I prove it. At nung napatunayan ko, nung last week na, doon ako kinausap ng Panginoon, teach them to honor me. Kaya inaral ko po ito, sinaliksik. Okay? Kasi bibihira pong ituro ito ng mga to sa church. Siyempre nga, paano ituturo ito na nagtuturo kung siya mismo hindi niya pinamumuhay? Kung siya mismo hindi nararanasan. Kaya bibihira yung mga ganitong mensahe. Amen? Next. Okay? For if the first fruit be holy, the lamp is also holy, and if the root be holy, so are the branches. Ang tinutukoy dito ay ang Panginoong Jesus. Siya yung first fruit, siya yung unang namatay na nabuhay. Kita niyo ang Panginoon, para tayong matubos,
tinanim niya yung kanyang anak na si Jesus. Kasi yun ang prinsipyo niya, yun yung kalitutunan niya. Hindi niya pwedeng i-violate. Kasi kapag nagsalita na ang Diyos, nagiging batas na ito. It became a law. When God is speak, it became a law. Kaya sabi ng Panginoon, para matubos ko itong ako mismo magpe-first fruit, itatanim ko itong anak ko. Masakit yun para sa Diyos kasi nga, masasaktan, maipapako. Pero naging holy si Jesus, kaya yung mga sama, naging holy na rin. Kaya, lahat ng kinita natin, in-honor natin, mga increase, lahat ng mga ino, sa harapan ng Diyos, holy na yan. Kasi yung first fruit mo, yun ang pinakaugat eh. Okay? Kaya magiging holy na lahat, yung iba. Amen? Next. Principle number 3. The first represent the total. Ang una, ang nagre-represent sa kabuuan. Okay. Kita niyo po sa mga graduation, sino pinagsasalita? Di ba yung mga magna cum laude? Hindi mo ba? Napapansin niyo kung sino yung pinaka-top? Mga magna cum laude, siya yung pinagsasalita ng eskwelahan. Kasi yung first, nire-represent niya ang lahat ng kaklase niya. Siya na yung nag-represent. Hindi na magsasalita ang lahat. Hindi na kailangan pumunta sa stage lahat kasi oras yung kakainin ang dami. Siya na naman magre-represent kasi siya yung number 1 eh. Siya yung magna cum laude. Siya yung pinaka-number 1, the top. Kaya kapag nagbigay tayo ng first fruit, nire-represent na ito yung kabuuan. Pinakikita natin, nagtitiwala tayo, ino-honor natin siya, minamahal natin siya. Kaya, yun ang balik noon. Your birds will be plenty. Hindi kayo matutuyuan. Sasamahan niyo pa ng tiyaga, ng sipag, ng creativeness. Andiyan pa ang Diyos. At saka yung first fruit, redemption yan eh. Lahat ng nawala sa atin, it is a sign of redemption. Pinakita yan ng Diyos. Di ba nawala? Nung yung nilikha ng Diyos na tao, nawala. Para ma-redeem, pinirst fruit niya si Jesus. Para matubos. Kaya lahat ng ipipirst fruit mo sa Panginoon, i-redeem niya yung mga nawala sa inyo. Di ba maraming nawala sa atin nung nakaraan? 2020? Eto ngayon, bumawi ka sa first fruit. Tubusin mo siya. Kasi kahit ang Diyos ginawa eh. Para ma-redeem ko lahat kayo, first fruit ko si Jesus. Siya yung unang nabuhay, siya yung unang pumunta sa langit. Kaya redemption yan. Kaya wag tayong manghinayang. Wag nating alamin kung paano gagawin ng Panginoon. Hallelujah. Amen. Basta ginawa ko yung pangako ko, gano'n. Ako, ginawa ko pangako ko. Para malagyan lahat ng upa. Nagsabit-sabit kami na may upa dyan. Ginawa-gawa ko, napupumpuli ako. Basta ginagawa ko yung bahagi ko, ang Diyos na gagawa. Eh ngayon, ang daming na gusto umupa rito, pati itong temple, gusto upahan. Eh sabi ko, hindi naman pwede yan. Gawain namin ito eh. Ganun po ang Panginoon, mamangain kayo. Minsan naman, ang balik sa inyo, sa ibang tao, sa kamag-anak ninyo. O etong taon na to, tignan mo, nung nag-first fruit ako, si Stephen, doon siya nagkaroon ng negosyo. Ang dami pamaraan ng Panginoon. Marami siya kapamaraanan. Nalilimitahan lang sa pag-iisip natin. Parang si Sarah, natawa. Sabi ng Diyos eh, o sa isang taon, manganganak ka na, ay, paano mangyayari ito sa akin? Eh, tanda ko na. Kinikwenta niya, minimeditate niya, binibilang niya kung paano gagawin ng Diyos. Ganun tayo eh. Nasa isip kaagad natin, paano ito gagawin ng Diyos? Eh si Adan nga, wala pang ginagawa, binilikha ng Diyos yung pangangailangan niya. Binigyan pa ng kapatner. Hallelujah. Amen? Naunawa po ba natin? Isipin niyo po kung lahat tayo ngayon magpe-first fruit etong January, mawawala yung akan.
Okay? Yan ang iano natin, yung akang spirit. Ang akang spirit kasi ay greediness. Yan ang sumisira sa tao eh. Yung greediness, selfishness, jealousy. Kaya yan ang gustong alisin ng Panginoon. Yan ang gustong baklasin, tibagin. Kaya hinihingihan tayo ng first fruit. Sinusubok tayo. Okay? Amen. Hallelujah. Para maranasan po natin yung breakthrough. Hallelujah. Amen. Nasa-settle na po ba tayo? Ha? Amen. Eh kung lahat po, kasi ang pangarap ko nga po sa ating bawat isa, pati sa kabataan eh, lahat kayo magkaroon ng sasakyan. Eh kung ang pastor nagkaroon, sabi mo sa katabi mo, susunod ka na. Amen. First fruit ang pastor eh. Nakukuha mo ba natin first fruit? Pero bago ka magkaroon ng sasakyan, susubukin ka muna ng Panginoon sa paglalakad at pagbibisikleta. Kasi hindi naman kagad ako nagkaroon ng bagong sasakyan. Kami, nasubok nga kami. Buroy mo, nakapagtuturo ko. Mga ano, yung likod ko pala, puro talsik ng ano, ng mga ano rito sa gulong. Marami ka muna pagdadaanan. Kasi kapag hindi natin pinagdaanan lahat ng yan, baka yumabang tayo. Baka maging proud tayo na naisip natin, dahil ang galing ko, mahusay ako, dami kong koleksyon, kaya nakuha ko to. Paano mababaliwala ang Panginoon? Kaya pinapadaan muna tayo. Walang shortcut. Sabi mo sa katabi mo, walang shortcut. Kaya kita mo, tao ngayon eh, gusto shortcut, mamaya mayaman na agad. Walang ganun. Kailangan paghirapan mo muna. Amen? Next. Exodus 22:29-30. Thou shalt not delay to offer the first of the ripe fruit and of thy liquor, and the firstborn of thy son shall give unto thee. Likewise shall do with thine oxen. King James po kasi ito eh. And with thy sheep, 7 days it shall be with them. On the 8th day you shall give it to me. Tignan niyo po ang utos ng Panginoon. Sa Exodus kasi, nandiyan na yung mga batas. Yung 10 Commandments, gumawa na siya ng batas. Tignan niyo ang utos ng Diyos, do not delay to offer the first fruit. Pero mo ayaw ng Diyos na madidelay. Ikaw nga, kumain sa restaurant, 2 oras ka nang naghihintay, nagagalit ka na eh. Di ba? Kala ko 15 minutes, okay na, 2 oras na, didelay na. Ano ba magtatrabaho yan? Eh, ang Diyos ganyan din pala. Do not delay. Ipagbibigay mo ng first fruit. Oh. Kaya kita mo si Abraham, nung inutusan na iyahin si Isaac, ang aga-aga eh, naglakbay na sila. Ayaw ng Diyos ng delay. Kasi kapag nadidelay ka, pagpapakita na nagdududa ka pa eh. Di ba? Kaya kailangan nakaplano na yan. Ayaw ng Diyos ng delay. Yan ang utos niya. Pero yung kapalit naman, your household. Amen? Nakukuha mo ba natin? Hallelujah. Next. Okay. Paano natin ipuposisyon yung ating first fruit? Kailangan pinuposisyon. Sabihin natin, positioning. Positioning. Pakilakas. Positioning. Ipuposisyon mo yung first fruit mo. Parang magsasaka, hindi ka basta-basta tatanim. Alam mong batuhan yan, hindi tutubo yan sa kaming kalsada. Siyempre, ipuposisyon mo yung tanim mo, yung bini mo. Okay? You must have established order to receive the blessing. Iaayos mo muna. Di ba, bago pinakain ni Jesus yung napakarami sa pamamagitan ng 5 tinapay at 2 isda, ano sabi ng Diyos ni Jesus? O, pagkumpul-kumpulin nyo sila ha! Tig-100, tig-50, tig-20. Bago dadami ang tinapay at saka isda, magkaroon mo na ng kaayusan. Hindi dadami yan kapag walang kaayusan. Kaya ginawa ng mga kahit gutom na sila, pagod na pagod sila, nagkumpul-kumpul sila, tig-100, 50, 20, tapos nung pinanalangin ni Jesus yung tinapay, tsaka isa, tsaka dumami. Kailangan sinasaayos muna. Kaya ganun din sa pananalapi natin. I-order natin.
Kasi kung nagbabudget tayo, katulad na nasabi ko kanina, pag may natira, yun ang kay Lord. Pag walang natira, pasensya na. Kaya, in order to receive the blessing, iayos. Kapag nakakuha ng blessing o ano man yan, ipaglaban natin, hindi kay Lord ito eh. Kay Lord ito. First fruit ko ito. Ayoko, sabi nga ni David, di ba sabi niya eh, hindi ako mag-aalay ng hindi mahalaga sa akin. Yung binili niya yung ano ni Uriah. I will not offer to the Lord that is not important to me. Napakahalaga yung kaayusan. Yung order muna. Kaya eto, bago tayo i-bless ng Panginoon, inaayos niya muna tayo. Tinuturuan muna tayo. Ang Diyos madali na lang ibigay ang blessing. Kaya iayos natin sa order, pati yung schedule natin, yung pagsisimba ng linggo, yung sa umaga, iayos muna natin, i-order muna tayo ng Panginoon. Bago tayo makaka-receive ng blessing. Hindi dumami ang isda at tinapay nung hindi mo na nag-ayos yung mga tao. Ang hirap silang paayusin no? Bili mo 15,000, mga gutom yan, pagod, at magagabi na. Siyempre, magbubulong-bulong mo yan. Pero sabi ni Jesus, hindi, walang dadaming tinapay at saka isda. Pag wala kayo, hindi nyo inayos. Umayos muna kayo. Di ba kapag kahit sa ayuda, sabi ng mga pulis, o pag di nyo inayos yung puwilan ninyo, hindi tutuloy. Kita nyo kahit sa anong pilahan, ayusin nyo muna, social distancing. Kailangan nasa order muna, ganun din po ang Diyos. Para makatanggap tayo ng blessing, iayos natin. Okay, amen? Second, you must apply the faith to walk into Canaan, the land that is more than enough. Kailangan samahan natin ng pananampalataya. Kasi ang kaaway, manggugulo yan sigurado, aatake yan. Okay? Pero mo yung pinaupa namin eh. Pero mo, pinagamit nga na 5 buwan mula ng lockdown, di man lang 9 months, hindi man, tinakasan kami. Tapos, pinahirapan pa ako. Yung kinadena pa, pinutol ko pa yung kadena. Nanghirap ako kala Dennis. Wala man lang paano. Pero nandito pa rin ang pananampalataya. Sabi ko, hindi tayo matitinag. Bibigyan tayo at bibigyan niya. Kasi yung property na yan, pinagamit natin sa Panginoon. At yun ang sinasabi ko sa Panginoon, Lord, sinabi mo sa iyong salita. Okay? Hindi ka papayag. Kaya, i-apply natin yung pananampalataya. Kasi sigurado kapag ginawa natin ito, parang si Peter, nakakalakad na sa ibabaw ng tubig, supernatural. Malakas yung hangin. Madilim, sinisiklot sila. Siyempre talaga nakakatakot. Lumubog si Peter. Siyempre ngayon, sa panahon pa naman natin, ang tataas na bilihin. Mantika, tumaas, bigas, tumaas, gasolina, bumigas. Sabi nga ni Gilbert, babayaro, tumaas ng piso yung LPG gas. Baboy, tumaas ng bagong taon. Lahat tumataas. Gawin mo, lahat ng bilihin tumataas. Tapos hindi natin sasabayan ng sipag at tiyaga, hintayin lang natin ng isang araw. Kailangan, ginagawa natin yan. Amen? You have to apply the faith. Hallelujah. Number 3, you must do more than exist. You must expect overflow. Dahil ginawa mo na, dahil nag-first fruit ka, mag-expect ka ngayon ng overflow. Okay. Kasi ang magsasaka, hindi lang naman nagtatanim yan eh. Di ba ang inihintay ng magsasaka yung harvest? Sasabihin ng magsasaka, ay, ilang buwan na lang, ining, anak, magtsaga-tsaga tayo. Yung tinanim ko, malapit na nga ani yan. Di ba sabi ng Diyos, hindi babalik sa akin ang salita ko nang walang kabuluhan? Mag-expect tayo ng overflow. At ang dami pong blessing yan. Maaring may magbibigay sa inyo ng gamit, kung ano, marami pong pwedeng gawin ng Panginoon. Mga dinidesign mo, sapatos, kung ano man yan, laptop, lahat ba, dagdag kita, customer, ang dami pong pwedeng gawin na overflow ng Panginoon. Hallelujah. Amen? Amen?
Hallelujah. Kaya kapag nagre-rema po ito sa inyo, huwag niyo po akong kakalimutan, ha? Hallelujah. Next. What do you first govern the rest? Ito yung kanina nagkabalitan na lang isa. Basahin mo natin. But every man in his own order, Christ the first fruit, afterward they are Christ at His coming. O, tignan niyo po, no? Tinawag ng Diyos si Jesus na first fruit. Susunod na lang yung tayo na lalapit sa Diyos. But every man in his own order. Kita niyo kung paano isinaayos ng Diyos yung kung paano inaayos ng Diyos yung langit. Kailangan muna si Jesus. Siya yung first fruit. Siya yung unang papasok sa langit. Tapos yung mga iba naman, kasunod na niya. Yun yung batas ng Diyos. Inaayos niya lahat. Di ba sabi ng anghel kala Peter, sabi niya, etong umakit na si Jesus na babalik yan at kukunin kayo. Dadaling niya kayo doon sa langit. Hallelujah. Amen? Lalo na mga kabataan, pag pinamuhay niyo to, pag pinagtiwalaan niyo, yung halimbawa, bahon mo, kung ano man, talagang nasaktan ka, in-offer mo muna sa Panginoon. Alam ng Panginoon niya, yung nasasaktan ka. Kaya nga yung babaeng balo, hindi inawat ng Panginoon, di ba? Yung iba, nag-offering pagdating sa babaeng balo, naging ting. Pero sabi ng Panginoon, ito talaga yung nagbigay kasi nasaktan Yung yung nagbigay, sobra lang nila. Pero ito yung ikabubuhay niya, yung kakainin niya, yung lahat-lahat sa kanya, binigay niya pa, talagang nasaktan siya. Ito talaga yung aalalahanin sa langit. Hallelujah. Kaya according po sa ating pananampalataya, gagawin po natin to. First fruit. Hallelujah. Iaayos muna natin. Next. Si Jesus pa rin ang tinutukoy. For whom He had foreknown, He also did predestinate to be conformed in the image of His Son, that He might be the firstborn among the many brethren. Tinuring ng Diyos na si Jesus ang unang firstborn. Kanina, first fruit, ito naman sa Romans 8:29, firstborn. Kaya yung idea ng first fruit, galing sa Kanya. Hallelujah. Amen. Next. Bibilisan na lang po natin. History of the first fruit. Okay? Dumating po yung panahon na si Cain at saka si Abel maghahandog.